Sa kontinente ng Chentian, ang demonic sect ay lumalakas araw-araw, habang ang tunay na daan ay lubhang nagdurusa. Kontinente ng Chentian ang tamang daan ang Satanikong kulto. Ang demonic sect master, si Wang Bo, ay orihinal na nagmula sa tamang daan. Siya ay may pambihirang talento at isang magandang kinabukasan sa hinaharap. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang lumalim sa landas ng kadiliman, na nagdulot ng kaguluhan at pagdurusa sa mga tao. Itinuring ng lahat ng matuwid na magsasaka si Wang Bo na isang kahihiyan. Pumunta sila upang hamanin siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang bumalik na matagumpay, dahil lahat sila ay natalo ng 4 na disipulo ni Wang Bo. Gayunpaman, kapag ang tubig ay puno, ito ay umaapaw. Sinubukan ni Wang Bo na gamitin ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan, ngunit sa huli, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang kanyang pagpipino ay nawasak at nakatagpo siya ng isang trahedya na wakas. Sa pagbagsak ni Wang Bo, ang dating umuunlad na demonic sect ay mabilis na tumanggi. Sa pagbagsak ni Wang Bo, nawala din ang 4 na disipulo sa pagkamatay ng demonic sect. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa Yudan, ang libingan ng dakilang demon lord na si Wang Bo ay nasa loob dito. Kahit napatay na si Wang Bo, nararamdaman ko pa rin ang panganib sa lugar na ito, Kuya Wujia. Mas mabuting mag-ingat tayo. Ano ang dapat katakutin? Nagdulot ng gulo si Wang Bo sa lahat ng dako sa panahon ng kanyang buhay. Ang paghuhukay ng kanyang libingan ay magdudulot din ng benepisyo sa mga tao. Ngunit sa paghakbang nito ang siya ring pag-activate ng trap na naruroon. Nung una, akala nila isa lang itong barrier, kaya naman nagpatuloy nito sa paglapit. Kaya doon na napansin ng babae ang kakaiba dito kaya tinawag niya ang kuya nito, kaya nang marinig ng lalaki pinagpawisan siya. Hindi ito ang Mountain Seal spell. Isang spell para tatakan ang mga nawawalang bundok 1,000 taon na ang nakalilipas. Kung hindi natin sisirain ang spell na ito, makukulong tayo dito magpakailanman. Ito ay purong pilak na anting-anting. Pagkatapos isinagawa niya ang pag-deactivate ng cell spell. Naikamangha naman ng babae sa paggawa nito ng lalaki, hindi ko akalain na ganito kalakas ang talento ni Kuya. Ang ganitong uri ng spell, sa mga mata ng aking namumuong kaluluwa, ay wala sa lahat. Hanggang sa tuluyan niya itong na-deactivate sa pagkasira, kasama ang pagdurog ng malalaking bato na nakapaloob sa dito. Pagkatapos ng kanyang ginawa may lumitaw na 2 figure na mga mata. Samantala gulat ang tumanbad sa isang lalaki dahil ito ay buhay, kaya ikaw ba ay naglakbay sa paglipas ng panahon? Ito, sa loob ng kabaong. Ano ang nangyayari? Kapag ang iba ay naglalakbay sa panahon, sila ay nagiging magagandang babae o may mga kamanghamanghang kakayahan. Bakit ba kasi nakahiga agad ako pagdating ko? Nang may naisip siya na paraan sa kung paano ito magawa. Ang syaring pagsakit ng ulo niya sa kalitohan, sa kung ano-ano ang pumasok sa isipan nito, kaya nagdalamhati ito sa sakit. Ito na lang ba ang mga alaala sa nakaraang buhay ko? Nag-reincarnate ka ba sa katawan ng isang leader ng sekta ng demonyo? Kung wala akong anumang refinement, ayos lang, ngunit kung hindi ako makalabas kaagad, ako ang magiging unang tao na mamamatay sa pagka-suffocation sa panahon ng bigong time travel. Pagbuksan mo ako ng pinto. Sigaw niya pa dito habang kinakatok nito ang pinto. Pero sa halip na kumakatok sa pinto, ginawa niya na lang itong pagsuntok sa pinto na ito. Pagkatapos dumating ang kanyang apprentice na may puting buhok sa pag-akala may gumawa ng pagnanakaw sa libingan ng kanyang pinuno. Ako ba ang nakabasag ng spell? Tanong niya pa dito samantala muntikan ng magpanik ang magkapatid sa kanilang nakita na apprentice. Sino ka? Tanong ng lalaki sa apprentice sa kung sino ito na may pagturo ng hintuturo nito. Sa halip na sumagot pinapatakbo niya na lang ito kasama ang babae nito, dahil sa tulog pa ang master nito at bawal din pumasok dito. Ginoo, naalala ko na ngayon. Ang Panginoong demonyong iyon ay may 4 na alagad, ang isa sa kanila ay ipinanganak na may likas na hanggal. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang nagbabantay sa sementeryo na ito. Ang guro ay hindi isang demonyo at siya ay hindi isang Panginoon ng demonyo. Pagpaliwanag niya pa sa tao.
Akala ko ay may panganib, ngunit siya ay isang hanggal na tagabantay ng libingan, sambit pa ng lalaki sa apprentice. Si Xiaoxi ay hindi isang bagahe. Sagot pa ng apprentice sa lalaki. Sundin ang satanic leader na iyon para magkalat ng mga problema sa lahat ng dako. Hindi rin ako magaling, sambit niya pa na may paggawa ng pag-atake sa apprentice. Magsisimula ako sa iyo pagkatapos. Dagdag niya pa sa pagsugod sa apprentice, habang pinakawalan ang fireball nitong mahika. Ang siyang nagpag-alit naman sa apprentice, kaya sinigawan niya ito. Nang may pagsabog na malakas na pagsabog ng enerhiya. Pagkatapos tanging butas lang at ang sapatos ng lalaki ang naiwang bakas sa kanyang kinatayuan. At dahil iyon sa paggawa ng pagsuntok ng apprentice sa kanyang kinatayuan. Tapos tumagos ang kamay ng pinuno sa pinto sa kanyang silig tulugan. Mabuti na lang at malakas ang katawan na ito. Naguhukay ng sarili kong libingan, malamang ako ang unang gumawa nito. Ngayon wala siyang imak habang nakatingin sa apprentice niya sa kung ano lang ginawa nito doon. Marami akong kaaway sa dati kong buhay. Nandito kaya ang taong ito para hukayin ang aking libingan at maghiganti. Kaya napalingon ang apprentice sa kung kaninong tinig nagmula yon. I'm sorry na abala kita. Babalik ako sa kamatayan ngayon. Pagpaumanhin niya pa sa apprentice niya, kaya tinawag siya nito na aking Panginoon. Ano? Lang ang nasambit ng apprentice sa pagtingin sa kanyang Panginoon dahil sa bumalik ito sa loob ng silig tulugan niya. Samantala ang sa isip-isip ng pinuno niya ay hindi mo ako nakikita habang tuluyan itong humiga sa tulugan nito. Aking Panginoon. Sir, huwag mo nang iwan si Xiaoxi. Umalis ka na please. Sambit niya dito habang nakaluhod ito, nang makita ito ng pinuno nagtaka siya. Tinatawag mo ba ako? Si Xiaoxi yan. May estudyante ba akong ganito? Oh, tumigil ka na sa pag-iyak, Xiaoxi. Alisin mo muna ang takip ng kabaong na ito sa ulo ng iyong amo. Kaya naging walang imak siya. Napakaganda nito sir. Nabuhay ka na naman. Dahan-dahan, mag-ingat. Sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa nakaraang 1,000 taon. Pagkatapos ng 4 na oras. Ang unang disipulo, pinuno ng 5 palasyo ng lason. Ang pangalawang disipulo, ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Ang ikatlong disipulo, ang pinuno ng matuwid na alyansa. 1,000 taon na akong nawala, at itong mga alagad ko ay talagang lumalakas, isa-isa. Sa 3 araw ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Babalik si kuya para purihin ka. Tuwang-tuwa siyang makita kang buhay. Ang 5 Poisons Palace na pinamumunuan ng unang disipulo ay ganap na binubuo ng mga babaeng disipulo. Isipin mo na lang. Nako, sa aking natatandaan, kahit noong ako ay nabubuhay, ang mga alagad na ito ay hindi kailanman tahimik. Lalo na yung panganay at pangatlo, lagi nila akong balak patayin. Kapag nalaman nilang isa na akong walang kwentang tao, mamamatay ako sa isang miserable at trahedya na kamatayan. Anong nangyari sa iyo sir? Bilang isang master, naalala ko lang na may mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Mag-iisang hakbang muna ako. Sir, teka, sasamahan ka ni Xiaoxi. Aking Panginoon. Nandito ka ba para sa nangyar? Kakaiba, wala kang naiintindihan. Ako, tulad ng isang master, ay naghahanda upang magtago at umupo, nais na muling tuklasin ang mga damdamin ng nakaraan. Paprotektahan kita at itataguyod ang batas. Hindi ako natatakot sa mga refiner na mas mababa kaysa sa yugto ng foundation establishment. Kahit sinong maglakas loob na manggulo, susuntukan ko sila hanggang mamatay. Gaano ka bangas? Mabuti, magaling na mag-aral. Sa mga alaala ng katawan na ito, mayroon ng maraming mga diskarte sa pagpipino. Pero parang wala pang nababagay sa akin sa ngayon. Mukhang ganito ang polishing technique. Napaka-espesyal. Sinaunang heaven predation technique. Upang maasa ang kasanayang ito, dapat mong iwanan ang iyong kasalukuyang hinahasa. Hindi nakakagulat na ang orihinal na katawan ay hindi niya ito ginagawa. Gayunpaman, talagang nababagay ito sa akin ngayon, dahil wala akong anumang refinement sa kasalukuyan. Pagkatapos ng quarter ng 1 oras, mahusay, nakapasok ka na sa yugto ng pagpipino ng chi.
Sa mga alaala, ang unang araw sa silangang ilang ay sobrang init. Tumagal ng 1 taon upang maabot ang yugto ng pagpipino ng chi. Hindi ako makapaniwala na tumagal ako ng 15 minuto bago. Sir, may mali sa'yo. Ano ang mali sa akin? Hindi ba parang chi refinement lang ang naramdaman mo? Nako, nalaman ako ng babaeng ito. Ang pagiging misteryoso ay ang tamang paraan. Ako, bilang isang guro, ay natuklasan ang kahalagahan ng pagiging misteryoso. Bilang isang master, ang pagiging napakalakas ng walang pagiging misteryoso ay maaaring makasakit sa mga ordinaryong tao na walang anumang refinement. Hindi magandang pumatay ng mga inosenteng tao, alam mo ba? Mabuting estudyante, gutom na ako, bumaba tayo ng bundok at kumain ng manok. Pero, sa Golden Heart Stage, hindi na kailangan kumain, di ba? Ako, bilang isang guro, ay nais na makaranas muli ng mga makamundong bagay. Sa Xingshan City, ang Jingyang sect ay talagang nasa isang miserableng sitwasyon. Dahil lang sa pinagsalitaan nila ng masama ang ulo ng demonyong iyon, nabura ang kanilang buong sekta. Siya, hinaan mo boses mo. Huwag mong akitin ang atensyon ng demonyong iyon. Nabalitaan ko na pinunasan niya ang isang buong sekta dahil lang sa pagdadalamati niya sa kanyang guro. Ano itong nakakagigil na pakiramdam na dumadaloy sa katawan ko? Kalimutan mo na, ayokong isipin ang mga walang kwentang bagay na iyon. Sa wakas, matagumpay akong nakabalik sa nakaraan. Kailangan ko talagang i-enjoy ang karanasang ito. Pagkatapos namili sila ng mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. At nakipagkwentuhan at nakipagtawanan sa mga tao ng Kato Warren. Nanunood ng mga palabas ng mga laro ng mga tao. Hindi, sino ang gustong tamasahin ang lahat ng iyon? Ayon sa ipinalabas sa TV, pagkatapos ng paglalakbay sa oras, dapat mayroong magagandang kababaihan sa sinaunang katutubong kasuotan na pumupuno sa mga lansangan. Nasaan ang mga magagandang babae? Sir, ano ang telebisyon? Tanong niya sa pinuno dahil kanyang kalitohan. Bata ka pa, kaya huwag kang magtanong tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Maiintindihan mo paglaki mo. Makakalimutan mo yan pagtanda mo. 7. Hoy, kaibigan, halika at maglaro. Hahaha, halika. Oo, ang lugar na may pinakamagagandang babae ay. Ang pagpunta dito ay hindi isang pagkakamali. Young master, parang hindi ka pamilyar. Inalok nila ako ng mesa ng inumin. Halika, kunin mo sa akin ang 100 sa kanila. Batang Ginoo, nandito na tayo. At napunta na nga siya sa harapan ng mga maraming babae. Ito ang gusto ko. Bang Louie, hindi ako makapaniwala na ang mga maselang babaeng ito ay nakakapagpayanig din ng lupa. Nanginginig. Niloloko mo ba ako? 3 nakasakay na sundalo ang paparating sa Luanfang Mountain, mabilis na umalis sa daan. Humihingi kami ng paumanhin para sa 18. Nandito na ang Holy Devil Group. Mayroon kaming mahahalagang bagay na dapat asikasuhin sa Xingshan City ngayon, at hinihiling namin ang iyong kooperasyon. Nabalitaan ko na ang Holy Sect ay nagpaplano ng isang seremonya ng paghahain dito, totoo ba iyon? Saang sekta nagmula ang banal na sekta? Bakit hindi ko sila narinig dati? Tingnan ko. Magsisimula na ang seremonya. Kung wala sa inyo ang gustong magtanong pwede na siyang umalis. Hi, buhay na buhay ang kaganapan, huwag kang tatayo dyan at manood. Nakasali na kami sa mga seremonya ng kulto dati. Ano ang banal na sekta? Naalala ko na noong nakapaligid ako dati, kasama rin sila. Markimo. Kaya sinimulan nila ang pagproseso sa seremonya. Malapit na. Yung anthem na kinakanta nila. Emma. Insha. Overrated sila. Malapit na. Diyos ko, hindi pamilyar sa akin ang kantang ito. Parang nawalan ako ng kontrol sa katawan ko. Ako rin. Gusto ko talagang maghanap ng makakabangga. Tulong. Kumalma ka. Hoy, sa wakas ay nabuhay ka na. Ito ay hindi magandang green gas. Bagamat hindi mataas ang antas ng sisali ngayon. Ramdam ko pa rin ang creepy feeling na dulot ng gas. Akala ko mamamatay na ako. Yung mga guro ko, para silang masasamang tao. Pwede ko ba silang patayin? Mabuting estudyante, hindi mo kailangang magkaroon ng ganoon kalakas na kahulugan ng hustisya.
Sama-sama, ang pintong ito ay patungo sa isang misteryosong lugar. At sa loob ay isang bagay na napakahalaga sa amin. Gayunpaman, bilang mga disipulo ng banal na sekta, kami ay pinaghihigpitan ng mga batas at hindi maaaring pumasok. Kung may makapasok sa pinto ngayon at kunin ang tool, bibigyan sila ng sacred sect ko ng mahusay na teknik para pinuin ang void refining stage. Wow! Gayon din, ibibigay namin sa kanya ang lahat ng mapagkukunang kailangan niya sa kanyang paglalakbay sa pagpipino. Wow! Ito ba ay isang tunay na alok o isang maling pangako? Ang yugto ng pagpipino na void enhancement method ay isang bagay na pinapangarap lang ng maraming tao na magkaroon. Tama, ang pinakanakatutukso na bahagi ay ang mga mapagkukunan. Bilang mga independenteng manggagawa, madalas tayong kulang sa mga kinakailangang mapagkukunan. Dapat samantalahin ni Brother Wang ang pagkakataong ito. Kuya Lee, mapagkakatiwalaan mo ako at umalis ka. Ako na ang bahala sa asawa mo. Anong meron doon? Hindi ba gusto ninyong lahat na hamanin ang inyong sarili? Maaari pa tayong magdagdag ng karagdagang heavenly skill. Kakayahang makalangit. Gusto niya lahat. Haha, wala sa amin ang tanga. Ang Western phenomenon na ito ay naganap pa lamang. Ang paglalakbay na ito ay tiyak na isang bagay ng buhay o kamatayan. Ako, sa gulat ng pinuno sa pagpresenta ng kanyang alagad. Mahalaga, sanggol na babae. Wala kang pagpipino sa lahat, huwag magdulot ng gulo. Magpaparehistro ako sa ngalan ng aking guru. Sambit nito habang nakaturo ito sa guru niya na may nandidilim na ekspresyon. Kaya napayuko na lang ito sa kawalan niya ng pag-iimbot sa kanyang batang alagad. Kaya itinuro siya ng lalaki na kanyang ikinagulat sa mga narinig. Itigil ang paggawa ng maling pag-aangkin at umuwi na tayo. Sabay sa pagbatok nito sa kanyang batang alagad. Master, napakalakas mo. Isang pitik lang ng iyong daliri ay maibabalik ang bagay na iyon, kaya bakit ayaw mong pumunta? Madali lang para sa iyo sabihin yan. Bakit hindi ka pumunta at itap ang iyong daliri para sa akin, bilang aking estudyante? Anong uri ng guro ang magpapadala sa isang batang bata sa isang pakikipagsapalaran? Tingnan mo, ganito ba ang usapan ng mga tao? Talagang isang kahihiyan para sa sangkatauhan. Paumanhin ang aking mag-aaral ay kailangang umuwi at uminom ng kanyang gamot. Mangyaring gumawa ng paraan. Batang Ginoo, mangyaring manatili. Tinig pa ng isang boses kaya nagtaka siya sa kung sino ang boses na iyon. Young Master, kailangan ng sacred sect ang item na iyon sa loob ng Firegate, paliwanag pa ng bagong dating na babae. Hanggat kaya mong bawiin. At bilang karagdagan sa bonus na nabanggit namin, sambit nito habang inaalis nito ang kanyang maskara. Tutuparin ko ang alinman sa iyong mga kahilingan. Sinasabi mo ba na kapag pumasok ako sa portal na ito, gagawin mo ang alinman sa aking mga kahilingan? Magsalita at kumpirmahin ang iyong mga salita. Miss, wag naman sana ganyan. Payo pa ng kanyang alalay na alagad sa babae na parang walang narinig. Miss, handa akong pumunta sa iyong lugar at tuparin ang lahat ng kanyang mga hangarin. Tabas. Miss, hindi tayo magkakilala, kaya bakit sigurado kang makakarating ako? Dahil sabi ng estudyante mo kaya mo. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Hindi ka man lang ba makaisip ng kapani-paniwalang dahilan? Pag-isipang mabuti. Sa sitwasyon ng babaeng ito, hindi ka magtitiwala sa isang estranghero ng walang anumang dahilan. Gayon din, ang kamakailang pag-uugali ni Xiaoxi ay tila hindi karaniwan, hindi ba? Estudyante, bakit gusto mong ako ang pumasok sa halip na ikaw? Tanong niya pa sa kanyang alagad na bata. Sa loob-loob kasi, naramdaman ko ang parehong aura ng aking guro. Ang tugon lang ng batang Besipolo. Siya at alam mo rin na marami akong nawala sa alaala ko. Sa tingin mo, posible bang may naiwan sa portal bago pabuhayin ang iyong guro? Tama, sigurado si Xiaoxi na ang portal ay hindi maglalagay ng anumang panganib sa aking guro. Bakit hindi mo sinabi kanina? Miss, pwede ko bang itanong ang pangalan mo? At nagpakilala ito bilang Li Xinghuan. Sa pag-ikot ng Young Master na ito sa Xiantian Continent, lagi kong sinisigurado ang kaligtasan ng mga tao.
Miss, pakitandaan na ang batang Ginoo na ito ay hindi nakikipagsapalaran at hindi gusto ang anuman sa kung ano ang mayroon ka. Dahil ang young master ay mahilig tumulong sa kapwa. Gustong tumulong sa iba. Wala akong masisigurong iba pa, ngunit ang young master na ito ay talagang pinagkadalubhasaan ng sining ng pagpapahangabang lalaking ito ay may parehong kagandahang taglay ko noong kabataan ko. Xiaoxi, alis na tayo. Magaling. Miss, posible bang pinag-iisipan mo ang ganitong bagay dahil lang sa sinabi ng isang batang babae? Maaaring napansin mo ang pressure na dulot ng bronze mirror. Kahit na matapos ang gininto ang puso ay nahihirapan siyang tiisin ito, ngunit ang dalawang guro at disipulong ito ay tila ganap na hindi naapektuhan. Hindi sila kasing simple ng tila, dagdag niya sa pagpaliwanag sa mga tagasunod niya. Bumalik sa libingan kung saan may tumatawag sa pangalang. Xiaoxi, 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 nasaan bakit ka umalis dito sigaw ng isang babae? Sino siya sa lupa? Sino ang nagnakaw ng katawan ng aking guro? Sambit niya na may pagtulo ng langis sa kanyang makina. Ang aking Panginoon. Huli na ako. Nini. Sambit niya sa pag-alala. Taong nakalipas, sa isang lumang bahay. Tatay ko. Nanay ko. Huwag mo akong iwan. Sambit ng bata sa kanyang mga naglakbay na mga magulang. Nini, uhaw na ako. Gutom na gutom ako. Ngunit sa kabutihan palad dumating ang dating Demon Lord, kung saan katabi ng bata ang kanyang mga magulang habang sila nakahiga sa hapag ng sahig na may pagkauhaw sa tubig ang bata at nagugutom din ito. Pagkatapos inalok niya ang inumin sa batang nanghina na may langis sa mga mata. Kaya naman uminom agad ang bata habang sa siya ay naubo, ubo, sa paglamon ng tubig. Doon din tumalikod para umalis ang Demon Lord, doon din napasyahan ng bata na sundan ng Demon Lord na ito. Kaya hinabol niya ito kahit na nanghihina ito sa kawalan ng makain at tubig sa kanyang katawan. Hanggang sa maabutan niya na ito. At hinila para sa kanyang tulong matulungan ang bata. Ang mundo ng mahihina ay palaging inuulit ang ikot ng pagdurusa. Ngunit upang maging malakas, ang isa ay dapat magbayad ng mas malaking halaga, habang sila nakatingin sa mga buto ng kalansay. Kaya nagtanong siya sa bata kung gusto bang nito maging malakas. Agad naman sumang-ayon ang bata na sige. Ang kalsadang ito ay malungkot at may kasamang kamatayan. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako takot. Doon nagsimula ang kanilang paglakbay ng bata na si Xiaonini mula ngayon. Ikaw ay estudyante ko na ngayon, Wang Bai. Bumalik sa kasalukuyan. Ganyan Ching. Siguradong ninakaw mo ang labi ng master. Kahit na tinanggap siya bilang isang estudyante, siya ay suwail at kayang gawin ang lahat para makabalik sa tamang landas. Pagkatapos gumagawa siya ng diacritical marks. Itong nalalabi ng demonic sect ay dumating na para magbigay pugay sa Demon Lord. Ang Swan ni Wan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ako ngayon upang hanapin ang mga labi ng Demon Lord at nakatagpo ako ng hindi inaasahang pakinabang. Bilang miyembro ng Xingyang sect, narito ako ngayon para itaguyod ang hustisya at alisin ang masasamang babae na tulad mo. Sekta Xingyang. Tapos ikaw pa. Isang nolipol ng sekta ang nang-ahas na maglagay ng mga disenyo sa labi ng aking amo. Nolipol, Nolipol. Magsasalita ka pa rin ng mayabang na salita kahit nasa bingit na ng kamatayan, masamang babae. Parang ilang araw ka nang hindi bumalik sa sekta. Huwag kang mag-alala, babalikan kita sa lalong madaling panahon. Papatayin kita, masamang babae ka. Dahan-dahan lang ate. Naubos na namin ang matinding pagsisikap para ihanda ang Six Realm Spirit Locking Formation. Hindi natin siya hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Sa palagay ko, mas mabuting tipunin ang mga matuwid na mandirigma sa silangang disyerto at patayin sa publiko ang masamang babae. Mabuting mandirigma. Yaong nag-aangking mahusay na mandirigma ngunit nakikibahagi sa maruming gawa ng pagnanakaw ng labi ng isang tao. Bilang miyembro ng Righteous Faction. Dapat nating durugan ang labi ng Demon Lord sa alabok. Ibigay ang labi. Gagawin kong mas kasiya siya ang iyong kamatayan. Oh. Kaya sinasabi mo, na ikaw. Bakit mo ninakaw ang labi ng amo? Walang kwenta kung ipagpatuloy pa ang kalokohang ito. Ano ang sinabi mo? Sambit niya dito habang inihanda nito ang pundasyon sa kanyang mga paa.
Pagkatapos nagpalabas ng malakas na kapangyarihan na enerhiya ang babae sa galit nito. Bumalik sa kung saan sila nakaapak ng isang hakbang mula sa kanilang pagpasok sa portal na yon. Ngunit biglang napaluhad ito na kanyang ipinagtaka sa kung anong nangyari sa kanya. Ano bang problema mo, sir? Tanong ng apprentice niyang babae sa pag-alala sa pinuno. Samantala ang sa isip-isip nito na sana walang nakakita sa kanya, habang ito nakalingon. Huwag kang mag-alala, nag-iingat lang ako, tinitingnan kong may mga bitag. Pagpaliwanag niya sa tagasunod niya. Sigurado ka ba hindi mapanganib ang lugar na ito, Xiaoxi? Kalimutan mo na, dahil nandito na tayo, ipagsapalaran man natin o hindi, pareho lang, ang sa isip-isip nito sa pag-alala. Hanggat narito ako, walang panganib, alagad kong masunurin. Pagpalakas loob niya sa alagad niyang nag-alala parent. Mula sa labas pinanood pala sila ng mga tao. Anuman ang kanyang antas ng pagpipino, hinahangaan ko ang kanyang katapangan. Kung makakapag-uwi ng mga parangal ang sanggol na ito, maglalaba ako ng buhok habang gumagawa ng handstand. Ang gwapo niya, nakakahiya. Mas mabuting huwag ka nang mag-meditate masyado, miss. Habang nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglakad na may pag-iingat. Bagamat mababa ang antas ng Cicely, talagang makapangyarihan ang katawan na ito. Ang itim na ambon ay hindi ako kayang saktan. Tingnan mo, sir. Sambit ng kanyang alagad na may paghila sa damit ng Panginoon. Dahil sa ito pala ay ang pinto na sa kanilang harapan. Ang mga bakal na singsing na ito ay napakalinaw, maaari bang mayroong anumang mekanismo? Ano ang kahulugan ng mga tauhan sa itaas? Mukhang mga karakter ang mga ito isang matanda. Sila ay katulad ng mga ghost code na ginamit ng aking anak. At napabulong ang matanda dahil sa ito ang mga karakter na ginamit ng Chen Dynasty sa loob ng higit sa 10,000 taon. Naiintindihan mo ba? Ano ang nilalaman? Ihandog ang 3 kaluluwa sa langit. Pagtanong pa ng mga nakapalibot sa matanda. Ang pagbabalik ng 7 kaluluwa sa lupa. Maaaring buksan ang mga emission gate. Upang mabuksan ang isa sa mga pintuan, dapat ba nating isakripisyo ang 3 kaluluwa at ang 7 kaluluwa? Sa katunayan, hindi manganganib ang iyong buhay, ngunit ang pagkawala ng iyong 3 kaluluwa at 7 kaluluwa ay magiging isang gumagalaw na bangkay. Hindi ba napagkasunduan na walang panganib sa ating buhay? May nakita bang batong pinto sa harap mo, young master? Hilahin mo lang hanggang bumukas agad. Paano mo malalaman kung ano ang nasa harap ko? Kaya naguguluhan siya sa kung paano nalaman ng babae hindi ba niya alam nakikita siya mula sa labas. Gayunpaman, ang babaeng ito ay may kailangan pa ring mailabas. Hindi na dapat ako masaktan ngayon. Buksan mo. Hanggang sa bumukas na ito ng tuluyan na parang may madilim na usok mula sa loob. Na kanilang ikinagulat dalawa sa kung ano lang ang kanilang nakita sa loob ng pinto. Natanggal siya. Tumingin ka doon. Walang alinlangan na ang binatang ito ay hindi makakatakas sa kamatayan ngayon. Ang bagay na ito sa itaas ng aking ulo ay darating upang makuha ako. Sa pagkakataong ito, para siyang unggoy na pupunta sa Africa para hanapin ang mga ninuno nito, sayang sa oras. Tumakas man ako ngayon, malamang huli na ang lahat. Manatiling kalmado, manatiling kalmado. Hindi bababa sa imahe ng master ay hindi maaaring sirain. Aking Panginoon, ano ang mali? Xiaoxi, ang bagay sa aking ulo. Okay lang, tiisin mo na lang, kaya kung tiisin, yun. Hihihi. Ang bagay na ito ay tila sinusubukan ang aking mga limitasyon. Bilang isang guro, may bigla akong naalala. Terena, sabay sa paghakbang para magpatuloy. Samantala nakatutok Perrin ang isang sandata sa kanyang ulo na parang isang pagkamali lang nito kaya siya burahin. Pero iba naman ang sa isip ng pinuno sa kung anong mangyari sa kanya pag nahulog ang sandata sa kanyang ulo. Perlas. Siyempre, siguradong patay. Ang mga komento pa ng mga taong nanunood sa kanila mula sa labas. At isa na namang kabiguan, ang tanging nasambit ng babae sa kanyang nakita. Akala ko iba ito sa mga nauna. Sambit ng babae sa kanyang pag-iisip. Umalis tayo sa pintuang daan ni Jehovah at maghintay sa susunod na pagkakataon. Tingnan mo. Gumagalaw na naman siya.
Dahil doon nagtaka ang babae sa kung ano balak gawin ng lalaki na iyon. Mabuting estudyante. Sambit pa ng pinuno sa alagad. Tama ka, habang hawak nito sa ulo ang kanyang alagad. Maliit na kutsilyo lang. Tapos na, tapos na. Kahanga-hanga. May kaya ang binatang ito. Tila ang Holy Sect ay magdaranas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Kaya ba niya talagang makayanan ang talam ng Devil Lord ng ganoon kadali? Tanging ang Devil Lord mismo ang nagtataglay ng kakayahang ito. Posible bang? Ito ay imposible. Ang banal na sekta ay lumahok sa pagsugpo sa Demon Lord noon. Imposibleng manatiling buhay ang Devil Lord. Mayroon lamang isa pang posibilidad. Maaaring mas malakas ang taong ito kaysa sa Devil Lord. Anuman ang lahat ng mga taon na iyon, ang aking mga pagsisikap ay sa wakas ay nagbunga. Nung una nag-isip siya sa kung anong gagawin sa lumulutang na isang bagay. Sa huli itinaas niya ang kanyang kamay na parang aabutin niya lang ito ng ganito. Kaya napatanong na lang siya kung kinikilala ba siya ng maliit na bagay na ito. Hanggang sa tuluyan na itong lumapit sa kamay ng pinuno. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon, na parang ang maliit na kinatatayuan ay karaniwang bahagi ng aking katawan. Ito ba ang tripod na hinahanap ng Holy Sect? Mukhang nakakakontrol ng tripod ang batang ito, komento pa ng mga tao na nunood mula sa labas. Kung kontrolado niya ang magic item, mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa namin noon. Dapat nating isara ang tarangkahan ni Jehovah ngayon at ibalik siya at ang artifact, bago matapos ang oras. Anong nangyayari? Nawalan ako ng kontrol sa pintuang daan ni Jehovah. Maaaring ito ay pinutol ang koneksyon sa pagitan ng pintuang daan ni Jehovah at ng labas ng mundo. At ngayon hawak niya na ang item sa kanyang kamay. Ano ang nangyayari? Bakit nawala ang screen? Nagiging exciting na. Huwag mong pigilan. Napatanong na lang siya sa kanyang kaisipan sa ano ang gusto niyang gawin. Nagulat din siya sa inilabas ng item na kung anong dalisay na espiritual na kapangyarihan. Sa isang iglap lang, naabot na niya ang bottleneck ng chi-refining stage. Tapos sumabog ang item sa kanyang kamay dahilan ng kanyang pagsigaw. Kaya napaisip na lang ito sa kung anong gusto niya gawin para sa item. Ngayon napakaraming bagong alaala ang dumaloy sa aking isipan. Pagkatapos nagtaka na siya. Kung nasaan na siya ngayon, hindi niya alam na punta na pala siya sa spasyo ng kanyang kamalayan. Kaya napatanong siya kung ito ba ay, ang universo. Ano ang nangyayari? Tanong niya pa na may pagtataka sa pag-alala. Hanggang sa namangha na lang siya sa kanyang nakita. Dahil sa puting daan na kanyang madaan bilang guide. Doon niya rin napagtanto na may tao ba sa harapan ko. Kaibigan ko, ikaw, sambit niya na may ngiti. Pero nawala ang ngiti na iyon nang may napagtanto siya ito, ano ito? Kamukang kamukha ko ang taong ito. Ito kaya ay isang reincarnation ng aking nakaraan. Tapos tinatitigan niya ito hanggang sa nakatalikod na ito. Kung tutuusin, ang galing ko dati. Ramdam na ramdam niya ang matinding kapangyarihan nito mula sa pagkamaterialize. Ako, bumalik ka ba sa secret room? Tanong niya dito sa kanyang alagad. Aking Panginoon. Aking Panginoon. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Mabuti ito, ramdam ko na. Hindi naman kalayuan sa amin si ate. Dahil mahal na mahal ni Big Sister si Master, siguradong naramdaman niya ang aura na kalalabas lang ni Xiaoding. Papunta na siguro siya para makipagkita kay Mr. Oh, ito ay talagang mahusay. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon pa tayong mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Kaya hindi pa tayo makakasamang muli ng ate mo. Kapansin-pansin ang aura na nakakabit sa iyo, kaya madali itong ma-detect. Mas mabuti kung magsisimula na tayong maghiwalay mula ngayon. Dapat kang magtago ng mabuti, at huwag hayaang madapa ang iyong ate. Kahit na mahanap kita, huwag mong ipahalata ang aking kinaroroonan. Nakuha na namin ang mga bagay na gusto namin. Ngayon, paano kami aalis sa lugar na ito? Maaaring ang vortex na iyon ang exit door. Mukhang konektado talaga sa akin ang lugar na ito. Iniisip ko lang kung paano lalabas. At ngayon ay lumitaw ang direktor. Nakapagtataka, hindi ito humantong sa Luofeng Tower.
Noong una, ayaw kong ibigay si Xiaoding sa sacred sect, kaya ang paglabas sa isang liblib na lugar ay magliligtas sa akin ng maraming problema. Makakatulong din ito sa akin na maiwasang makilala ang aking senior na estudyante. Samantala nagtaka ang mga tao doon kasama ang babae sa kanilang nakitang paglaho ng portal na yun. Young Miss, ang fire gate ay nawasak. Dapat kinuha ng batang ito ang fragment ng Dao Cauldron at nakatakas. Mukhang minamaliit namin siya. Ipunan ang buong kapangyarihan ng Holy Sect para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit tandaan, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Ang taong ito ay tiyak na hindi kasing simple ng kanyang nakikita. Sige. Ang mga pinsala ni Itay ay hindi maaaring pabagalin ng matagal. Kung kinakailangan, kailangan nating pumunta sa Dao Sect. Wow! Isa pa siyang magandang babae. Ito ay ang aura ng Master. Galing ito sa lugar na ito. Master ng Five Poisons Palace. Itigil mo na ang mga laro mo at iabot mo sa akin ang mga gamit ng aking amo. Which, mukhang marami kang buhay na dapat sayangin. Sa tingin mo tayo na. Banal na sekta. Natatakot kami sa iyo. Dahil hindi ka natatakot sa kamatayan, malugod kung matutupad ang iyong hiling. Mala. Ang banal na sekta ay hindi nais na makipag-away sa sinuman. Totoo rin na inilaan natin ang ilan sa mga ari-arian ng Demon Lord. Gayunpaman, ninakaw talaga ng taong ito ang aming Dao Cauldron Shard. Ito ay isang mirror image niya. Tansu sa pamamagitan ng pagkuha nito. Tila ang mga tao sa matuwid na landas ay nangangahas lamang magsalita sa umaga, ngunit sila. Wala silang lakas ng loob. Itong tao, yung katawan, yung pamilyar na feeling, maaaring ito ay surprise, diba? Nagbabalik na naman ako. Gaya ng sabi ng sining ng digmaan, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Al-Wakal, ang sining ng digmaan, ay isang aklat na isinulat ni Santos, pinagsasama-sama ang kanyang militar at madiskarteng karanasan na kasama niya sa buong buhay niya. Kahit na si Xiao Nini ay napakatalino, hindi niya inaasahan na ang dating Demon Lord ngayon ay isa lamang Chi Gathering Stage Cultivator. Bukod dito, binago ko ang aking hitsura, kaya hindi ako mahahanap ni Li Qingwan at ng iba pa. Tingnan mo, isa itong diwata. Napakagandang babae. Hinaan mo ang iyong boses, mas mataas dapat ang antas ng pagsasanay niya kaysa sa atin. Kaya naging walang imak siya habang tinitingnan niya ito sa kanyang pagtataka. Si Xiao Nini ba ito? Mas maganda pa sa nakita ko sa loob ng mga pira-pirasong alaala. Hindi kaya nakilala mo ako. Siya ay napakaganda. Kahit ang kanyang meditation mode ay medyo cool. Posible bang wala siya dito? Bakit ka biglang nagsimulang magnilay? Ang diskarte sa pagsasanay na iyong ginagamit ay mukhang pamilyar. Parang teknik na itinuro ko sa sarili ko noon, naalala ko ang tawag doon. Ano nga ulit ang tawag doon? Soul Gathering Technique. Ang sining ng pagtawag ng mga espiritu. Teknolohiya ng micro-regeneration. Sa diwa ng teknolohiyang control. Hindi pa lubusang na-absorb ang mga alaala ko. Nakakainis talaga ta. Tama, isa itong soul-searching technique. Sa pamamaraang ito, walang punto sa pagtatago sa loob ng 100 milyang radius. Kung nalaman mong ako, sa pagsamsam sa katawan ng kanyang amo, tiyak na hahampasin niya ako ng buhay. Chill ka lang. Chill ka lang. Dapat may paraan para makatakas. Humanap muna tayo ng tagwan. Ang pag-activate ng isang diskarte sa paghahanap ng kaluluwa ay nangangailangan ng oras upang maghanda. Kaya kailangan kong mabilis na maghanap sa aking mga pira-pirasong alaala para sa isang paraan upang iligtas ang aking sarili. Nahanap ko na. Ang item na ito ay isang tool na ginamit ng aking ninuno. Kung kaya kong ayusin, madali kong malalabanan ang soul-searching technique. Gayunpaman, isa lang akong Chi Gathering Stage Cultivator. Bilang isang mahinang magsasaka sa yugto ng pagtitipon ng Chi, paano ko ito mapapadalisay? Masama ito. Wala ng oras. Alinmang paraan, ito ay isang bagay ng buhay o kamatayan. Subukan ko lang. Tapos pinagmilayan niya ang item na kanyang nakuha kaya nag-umapa ito ng malakas na enerhiya mula sa item.
At para makuha nito kailanganin niyang makontrol ang kapangyarihan na ito. Halika, kilalanin mo ako bilang iyong Panginoon. Pagkatapos ang lahat na enerhiya ay kanyang kinuha sa pamagitan ng pag-absorb sa kanyang katawan na may pagtitiis sa pagproseso. Ahente, ang pagsasanay ay isang sining, hindi tungkol sa isang biro na mauunawaan lamang ng mga taga-Ehipto. Sa palagay ko ay hindi ito maiintindihan ng ilang mga Egyptian lalo na para sa iyo. Ano ang tunog na yon? Maaaring ito ay isang tao. May ginawa ba siyang masama at nataman ng kidlat? Tara na at tingnan natin. At napansin ito ng babae kaya nagtaka siya. Kaya naman tumayo ito para makita saan galing ang pagkalat ng aura. Itong aura. Ito ay imposible. Paano ito posible? Hindi ba talaga? Habang inilarawan ang Panginoon nito kung saan ganitong aurahan ng kanyang Panginoon dati. Malaking naitulong nito sa akin. Paul Isher Wangbay. Hindi ko akalain na magiging blessing ang kasawian at umunlad na rin ang aking Sicilian level. Ha. Ano bang meron sa lalaking ito? Gwapo siya pero ang weird niya. Kailan nagtipon ng napakaraming tao? Ay nako, siguradong aakitin ng malaking ingay na ito ang bruha. Kahit na napigilan ko ang soul-searching techniques, bakit nakatayo pa rin sila? Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ako makaalis sa lungsod. Ngunit nagkaroon ng pusong lumipad ang babae parang na-inlove pa ata ang babae sa nakita niya. Kaya wala na rin siya masabi sa nakita niyang nakatingin na babae. Tita, pwede mo ba akong papasukin, please? Ha? Gusto mo bang pumasok? Pero nasa bahay pa rin si Tito. Hindi ba nararapat? Ngayon kinakabahan siya sa nakita niya ang babae na gusto niyang iwasan ay nasa malapit. Ngunit napansin pa rin ito ng babae. Ayaw ko kapag nagtatago ang mga tao. Pumuslit silang parang mga daga. Labas. Kahit ikaw ang Master of the Five Poisons Palace, wala kang karapatang tawagin ang mga dumadaan na daga, diba? May hinahanap ako at wala akong oras na sayangin ka. What a coincidence, may hinahanap din ako. Posible ba na, posible ba? Iisang tao ba ang hinahanap natin? Sambit niya dito kalmado. Dapat may paraan para makatakas. Ikaw, nahanap ko na. Nakakainsulto ito. Ngunit biglang dambo nito sa babaeng nagtaka sa anong gagawin ng lalaki sa kanya. Nang marinig ng babae ang tunog na yon. Pagod na ako sa araw na to, at ayaw ko nang ibahagi ang saya ng pagpatay. Ano ang tunog na yon? Wala namang tao, sambit niya pa habang lumingon-lingon. Umalis ka na sa harapan ko bago pa magbago ang isip ko. Well, ayaw din naming mag-aksaya ng oras sa bruha. Kakaiba, nakaramdam ako ng mahinang presensya kanina. Paano sila biglang nawala? Interceptor daw cauldron. Ambon ng ganap na kadalisayan. Kaya niyang tanggalin lahat ng mga bakas at pag-iwas sa pagtuklas. Mukhang wala na sila. Phew. Nakaligtas ako sa isang sakuna. Salamat, tita, sa pagligtas sa aking buhay. Pwede mo ba akong bigyan ng damit, please? Kuwa, dumating na ba ang mga bisita? Bakit hindi mo sila dalhin sa bahay? Maligayang pagdating, sir. Sambit niya pa sa lalaki. Gulat naman ang lalaki sa kanyang nakita, sa lalaking kaharap niya. Young miss, tatalikuran na ba natin ang nagpoprotestang daw cauldron ng ganito? Ang sitwasyon ng ama ay hindi nagpapahintulot ng anumang pagkaantala. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban kay Xiao Nini upang harangin ang Dao Cauldron, mas mabuting pumunta kaagad sa Dao Sect. Ngunit nakita nito ang alagad ng pinuno habang nasa karwahe ito. Anak, tumigil ka dyan. Sambit nito sa alagad ng pinuno. Nasaan ang iyong Panginoon? Tanong ng babae sa alagad. Oh, si Sir. Ewan ko ba, ayaw ng master ko na mahanap siya ng iba. Magaling. Pagkatapos ay hayaan mo siyang hanapin ka. Kasabay ang pag-abot nito sa alagad. Tapos tinamon siya sa pisngi ng suntok mula sa babae. Ang bilis mo naman makalayo sa alagad na ito. Gusto mo akong pagtawanan, hindi ako mabuting tao. Tapos gumawa siya ng hakbang para sa babae. Nang makita ito ng babae hindi siya makapaniwala, hindi, ang batang ito. Papatayin kita. Sambit ng alagad sa paggawa ng direktang pag-atake sa babae. Ang bundok. Young miss, ayos ka lang ba? Tanong ng alagad niya.
Ayos lang ako. Tugon niya sa kanyang alagad. Paano naman yung batang yon? Tanong pa niya. Sa kabilang banda naman hoy, tumatakbo ka pala dito ng hiyubot-hubad dahil hinahabol ka ng isang babae. Oh, Lord Wang, lubos kong naiintindihan. Noong mga panahong iyon, ako rin, Tara, Wang, mag-toast ulit tayo. Sir, nahanap na kita. Dahil doon nagulat ang pinuno sa kanyang alagad. Mabuting estudyante, paano mo ako nahanap ng ganoon kabilis? Naramdaman kong nandito ka, kaya hinanap kita. Ang intuition ng batang ito ay lubhang nakakatakot. Sa kabutihang palad, si Xiaonini ay walang ganitong talento. Well, iinom din ako. Pagkatapos namin ng aming trabaho ay aalis na kami kaagad. Dahil nahanap na kami ng batang ito, baka dumating din agad ang dalawang babaeng iyon. Salamat, kapatid ko, sa iyong mabuting pakikitungo, hanggang sa muli. Nais namin sa iyo ng isang maayang paglalakbay. Sir, dahil buhay na buhay ang lugar, hindi ba tayo maaaring manatili dito? Hindi, napakadelikado. Ngunit kung nandito si kuya, paano ito magiging mapanganib? Ano? Sigaw nito habang gulat ang Panginoon niya. Samantala ang ikalawang alagad niya na babae ay nasa itaas sa bubong ng bahay. Xiaoxi, sambit ikalawang alagad na babae. Sa Xingshan Castle, maaaring ito ay isang ilusyon. Naramdaman ko na ngayon ang presensya ni Xiaoxi. Diyos ko, hindi ako mapakali kahit isang segundo. Sa wakas nakatakas kami. Patuloy tayong tumakas hanggat maaari. Sir, mukhang masarap talaga ang tubig na ininom mo ng matandang iyon. Maaari ba akong uminom? Hindi, masyado ka pang bata. Maaari mong inumin ito kapag lumaki ka na tulad ng iyong guro. Dapat ba akong lumaki tulad mo, guro? Ngunit sinabi ng aking nakatatandang kapatid na babae na si Xiaoxi ay hindi kailanman lalaki. Sa aking alaala, si Xiaoxi ay dapat ay isang obsessive na manika. Sa katunayan, wala nang mga pagkakataon para sa paglago. Magtiwala sa iyong guro. Kung sinabi ng iyong guro na maaari kang umunlad, tiyak na kaya mo. Paano kung ako ay isang manika? Si Xiaoxi ay mas katulad ng tao kaysa sa ibang tao. Siya at pag-aaralan muli ng iyong master ang maliit na kaldero. Tulungan ang iyong Panginoon na protektahan ang batas. Oo. Pagkatapos nagmagnilay siya muli para mapataas ang kanyang antas. Gamit ang kanyang prorerang item mapalakas niya ng madali ang kanyang pagmimulay. Hindi ba ito ang parehong puwang kung saan mo inilubog ang iyong sarili noong una mong nakuha ang maliit na kaldero? Paano ka nakabalik dito? Doon nagulat siya sa kanyang nakita dahil sa ito ay, ano ito? Mapa ng Meridian. Pagtataka niya sa nakita niya. Ang aking enerhiya ay mula sa True Chi. Na-absorb ba ito? Naiintindihan ko na ngayon. Pinuhin ang Chi. Ito ang mapa ng mundo. Hanggat pinipino ko ang Chi sa kabilang mundo, ang kaukulang uka ay magniningning. Bakit nananatili ang aking mapa ng mundo sa yugto ng mahusay na tagumpay? Ang dakilang yugto ng pagkumpleto. Namimiss ba niya ang kahirapan at pag-akyat? May kaugnayan kaya ito sa pagbagsak ng aking dating sarili. Ang mga bagay na nakita ko sa Firegate at ang Demon Lord Illusion na na-encounter ko noong una akong dumating sa espasyong ito. Tila, lahat sila ay konektado, malamang. Ngunit ang pagsasaalang-alang sa mga bagay na ito ngayon ay masyadong maaga, at ang pagpapabuti ng Sicily ay mas mahalaga. Gayunpaman, anong mga pakinabang ang maidudulot sa akin ng pagbibigay liwanag sa mapa ng mundong ito? Tapos laking gulat niya sa nakita na scroll. Ang dakilang pisikal na pundasyon para sa pagbuo ng banal na kapangyarihan, ito. Ito ay isang recipe na ginamit sa yugto ng pundasyon upang makabuo ng matatag na pundasyon. At ito ay hindi lamang isang ordinaryong recipe. Gamit ang recipe na ito, maaari kong iwanan ang iba pang mga refiners na malayo sa akin mula pa sa simula. Bueno, nakuha ko ang lahat ng makalangit na kayamanan at makalupang kayamanan. Ang aking dating pagkatao bilang isang Demon Lord ay tunay na karapat-dapat na purihin, ang mga kayamanan sa Kamalig ay tunay na sagana. Isang item na lang ang kulang. Ang siyam na pagbabago ng Lotus Sculpture. Tila kahit ang Demon Lord ay hindi lahat makapangyarihan.
Ang siyam na pagbabago ng lotus sculpture ay tila hindi isang ordinaryong bagay. Ang siyam na pagbabago ng lotus carving. Masarap ang mga buto ng lotus. Xiaoxi, alam mo ba ang tungkol sa 9 transformations ng lotus sculpture? Bueno, binibisita ko ang aking nakatatandang kapatid na babae upang maglaro, at palagi siyang nangunguha ng mga buto ng lotus para makakain ko. Kuya, bakit patuloy kang nagmamalasakit sa ilan sa mga kabataan kong estudyante? Sai. Patawarin mo ako, nakalimutan ko ang iyong ate. Saan ka nag-practice ng bully noon? Wendao Valley, nagtatapos sa Dao Sect. Kaya, kung gusto mong makuha ang 9 transformations of lotus sculpture, dapat kang pumunta sa Wendao Valley. Ngunit kung pupunta ka sa Wendao Valley, hindi maiiwasang makatagpo mo ang aking pangatlong disipulo, si Gunayan King. Speaking of my revival so far, bukod sa matatandang disipulo, hindi ko pa matandaan ng tama ang dalawa pang estudyante. Si Gunayan King, na orihinal na santo ng Dao Sect, ay isang taong nagtataglay ng matinding sama ng loob laban sa kasamaan. Gayunpaman, pilit ko siyang kinuha bilang aking apprentice. Habang nabubuhay ako, palagi niya akong binabalak na patayin. Ngayon kung hahanapin ko siya, hindi ba parang ibibigay ko ang sarili ko sa kanya? Guro, ano ang nangyayari sa iyo? Mukha ka talagang mapatla at hindi komportable. Bilang isang guro, ngayon ko lang napagtanto na hindi natin maaaring makilala ang iyong mga nakatatandang kapatid sa ngayon. Mayroon bang anumang paraan upang makuha ang larawang inukit ng lotus nang walang nakakapansin? Oo, meron. Ano ang paraan? Maging mas malakas. Hanggat ang iyong pagpipino ay higit pa sa aking mga kuya, maaari mong itago ang iyong sariling aura. Hakbang-hakbang lang ang magagawa natin. Xiaoxi, alis na tayo. Kung maiiwasan ko ang panganay kong disipulo, dapat ayos na rin sa pangatlong disipulo, di ba? Sa libingan ng Demon Lord. Sa ilog Wanti, ninakaw na ang kanyang katawan. Santo ng Dao Sect, Gunayan. Tingnan kung sino ang narito sa panahong ito. Oo, Ate Grand. Suriin din kung ano ang ginawa ng aking ex-big sister, at ang aking kapatid na lalaki. Pangalawang panganay. Lahat ay ganoon. Mga huling sandali. Oo. Hindi ko akalain na ikaw pala ang hindi matatalo ng sinuman sa mundo balang araw. Haharapin mo ang gayong kahihiyan kahit pagkatapos ng kamatayan. Habang nakatayo ako ngayon, kailangan kitang tawagan bilang, Sir. Nakamit ko na ang aking kasalukuyang mga tagumpay salamat sa iyong mga turo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Bilang isang Demon Lord, bakit mo ako pilit kinuha, isang miyembro ng Dao Sect, bilang iyong disipulo? Dati ay kinasusuklaman kita dahil dito, pero ngayong patay ka na, para bang namatay ang apoy. Marahil ang mga damdaming ito ng pagkapuot ay hindi na mahalaga. Sa lambak ng Wendao. Hindi nakakagulat na tinawag itong Wendao Valley. Mahirap na hindi maging immortal habang naninirahan dito. Ito.